Sir, here are the papers that you've asked. Kasama na rin po dyan ng mga mails na naka-address sa inyo. Imporma ng sekretarya ni Jordan. Marahang tango lamang ang tinugod niya dito. Inilapag ng sekretarya sa lamesa niya ang lahat ng papeles at sulat na dala nito bago ito tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Agad niyang hinarap ang mga yun at isang sobre ang nakatawag sa pansin niya. La Concordia High School. Yun ang logo nakatatak sa likuran ng sobre. Agad niyang binuksan ang sobre. It was an invitation for him to attend their high school reunion. Natanggap mo na pala yan. Ikinabigla ni Jordan ang biglang pagsulpot ng kanyang kaibigang si Carlos mula sa pinto. Kaklase niya ito sa La Concordia High School at ngayon ay business partner niya. Nagsimula lang noon si Jordan sa isang maliit na shop kung saan siya rin ang technician ng mga electronic devices na ibinebenta niya. Si Carlos ang kauna-unahang taong nagtiwala sa kakayahan niya nang maisipan niyang i-expand ang negosyo at sakupin ang machineries industry. Ngayon nga, sa edad niyang 28, ay isa na siya sa maituturing na business magnate ng bansa dahil sa mabilis na paglaki ng kanyang kumpanya, ang Perez Group of Companies. Nasa Makati ang main office ng kumpanya niya. Did you receive the invitation also? O sisa niya kay Carlos. Taon-taon naman ay meron silang pinapadalang invitation sa atin. Remember, ikaw lang naman ang laging umiiwas na dumalo sa reunion. Lagi kaya akong present doon. Nakangising sagot ni Carlos at dire-diretso na itong umupo sa isa sa mga upuan sa harapan ng mesa niya. So what do you mean by that? What I mean is, may nagbago na ba sa plano mo? A-attend ka ba sa reunion ngayong taon na to? Do I need to? Kapag sinabi ko bang dadalo ngayong taon si Caitlyn sa reunion, will it change your mind? Nahinto ang akmang pagkuha ni Jordan sa isa sa mga papeles at napatingin ng diretso sa kaibigan. Ang tinutukoy nitong Caitlyn ay ang ex-girlfriend niya noong high school. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ngunit siya ring nagwasak nito. Are you sure about that, Carlos? Certainly. Kasali kaya ako sa GC ng batch natin, kaya nakakasagap ako ng chismis. And what made you say na aatin si Caitlyn? Ilang taon siyang wala ring paramdam sa batch natin, hindi ba? Simula nang gumraduate tayo, wala nang balita sa kanya. Recently, inad siya sa GC ni Jackie at si Caitlyn mismo ang nag-message na aaten siya ngayong taon sa reunion. Ang tinutukoy nitong Jackie ay ang nobya ni Carlos na best friend naman ni Caitlyn noong high school. Pero wala itong alam sa whereabouts ni Caitlyn. Ayaw magkwento ni Jackie dahil may pangako raw ito sa best friend. Inilagay ni Jordan ang isang kamay sa ilalim ng baba. I guess I will attend. Really? Is it because of Caitlyn kung bakit naisipan mong umattend? Tayong dalawa lang naman dito. I know you and Caitlyn's history. At alam ko rin na siya ang dahilan kung bakit ka nagsumikap at binago mo lahat sa'yo. Malayo na narating mo, pare. And yet, hindi ka pa rin ba nakakapag-move on sa ginawa ni Caitlyn sa'yo? You know how much I hate that woman. Matiim ang bagang nasagot ni Jordan. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin siya nagagawang patawarin sa ginawa niya sa'yo? It's been 10 years. Yes, it's been 10 years. Pero nandito pa rin sa puso at isip ko ang ginawa niya, Carlos. I loved her deeply. Sa loob ng halos 2 taong relasyon naming dalawa, pagpapanggap lang pala ang lahat ng pinakita niya sa akin. Sa murang edad, mahal na mahal ni Jordan si Caitlyn noon. At ito lamang ang tanging ninais niyang makasama habang buhay. Pero hindi niya akalain na ginawa lang pala siyang pustahan ng mga ka-cheering squad nito. Nalaman din niya na hindi siya totoong minahal ng dating nobya dahil sa itsura niya at status nila sa buhay noon. And worst, halos 2 taon ding humaba ang relasyon nila. 2 taon siyang naging tanga dahil sa babae. Hindi niya napansin yun dahil sa labis na pagmamahal. Mahusay ding umarte si Caitlyn kapag kasama siya. How did you know na nagpapanggap lang si Caitlyn ng nadarama niya sa'yo noong mga panahong kayo pa? Hindi mo nga narinig ang paliwanag niya, hindi ba? Ayaw mo siyang pakinggan. Alam mong hinahanap ko siya, Carlos. But for some reason, naglaon na lang siyang parang bula, which makes me hate her even more. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpursige. Naipatayo akong kumpanyang to upang patunayan sa kanya na malayo ang mararating ng isang hampas lupa at nerd na kagaya ko. Tumango-tango ang kanyang kaharap. I understand. Sikat na sikat ka sa business world at marinig pa lang ang pangalan mo. Halos hindi na magkamaya ang mga negosyanteng gusto makipag-business deal sa'yo. Although, walang mailabas ang media na picture mo dahil sobrang ilap mo sa camera.
Napangisi si Jordan. That's part of my plan. What kind of plan? Tanong ni Carlos na salubong ang mga kilay. Avenging myself. Are you sure? Tumango siya. Alam kong sa mga oras na to ay alam na niyang malayo ng narating ko. But still, I want to see the reaction on her face. And for 10 years, I've waited for this moment. Napailing na lang si Carlos sa mga sinabi niya. You're hopeless, bro. You still think and act like a broken teenager pagdating kay Caitlyn. I do hope na kung ano man yung pinaplano mo, wag mag-backfire sa'yo. Baka naman kapag nakita mo siya, isang ngiti lang niya, tiklop kagad. Don't worry, matagal ko nang pinaghandaan to. And I can finally say na matatahimik na ang buhay ko. Once na naisa ko tuparan ko ang plano ko kay Caitlyn. Napapalatak na lang ang kanyang kaibigan. Well, good luck na lang sa'yo. Balita ko pa naman kay Jackie, lalong gumanda si Caitlyn ngayon. Who cares? Maraming nagkakandara pa sa aking babae, Carlos. Let's see. Sabi nga nila, first love never dies. Special ang unang pag-ibig, pare. Kahit tumpasan mo sila ng 10 artista, sa first love ka pa rin babagsak. Hindi mangyayari yun sa akin. I swear. I already moved on. Really, pare? Gusto mong makipagpustahan? No need, baka matalo ka lang. Umalis ka na nga, iniistorbo mo ang trabaho ko. Taboy niya rito. Tatawa-tawa namang umalis ng opisina niya si Carlos. Hanggang sa sumapit na ang araw ng high school reunion ni na Caitlyn. Kakabog-kabog ang kanyang dibdib habang nag-aayos. For the first time after their graduation, ngayon lang siya a-attend ng reunion nila. Naging tradisyon na yun taon-taon na mga may kaya sa buhay nilang kabatchmate. Ang mga ito ang nag-i-sponsor ng pagtitipon para lamang makapag-bonding sila sa isang beses sa isang taon. You look pretty, Mommy. You don't need to worry. Sincere na puri ng 9 na taong gulang niyang anak na si CJ. Ipinanganak niya ito sa probinsya nila sa Cuyo, ilang buwan pagka-graduate niya ng high school. Yes, she got pregnant with CJ during her teenage years. Pinalaki niya itong mag-isa at hindi na niya nagawang ipaalam pa sa dating kasintahan na si Jordan ang kalagayan niya dahil bukod sa naghiwalay silang magkagalit, nagkaroon pa ng malaking pagbabago sa buhay ng pamilya niya. Nawalan ng trabaho ang kanyang ama at nasunugan sila, kaya napilitan silang iwan ng dating buhay na kinalakihan niya sa Manila. At sumama siya sa mga magulang niya na umuwi sa probinsya nila sa Cuyo. Simula noon ay nawalan na siya ng balita at komunikasyon kay Jordan. Bata pa siya noon at wala rin silang cellphone o internet para makibalita sa mga kaklase niya sa Maynila. Talaga ba anak? Ayos lang ang suot ni Mommy? Nakangiting tiningnan niya ito. Opo naman, Mommy. Hindi mo na po kailangan ng kahit na ano pang kolorete dahil maganda ka na po. At lalo ka pa pong gumanda ngayon kasi nakaayos ka. Lagi nga po kayo napapagkamalang kapatid ko lang eh. Sus, binola mo naman ng Mommy. O siya, baka malate na ako. Malamang din ay naiinip na ang tita Jackie mo sa kahihintay sa akin. You behave yourself, ha? Baka bait ka kina lolo at lola. Huwag kang magpapasaway sa kanila. At dahil big boy ka na, ikaw na dapat ang nagbabantay sa kanila kapag umaalis ako, okay? Pinisil ni Kate din ang pisngi ng anak at hinalikan ito sa buhok. Opo, Mami. Ilang beses niyo na pong sinabi sa akin yan. Why don't you just enjoy yourself first? Kayo po muna ngayon. Have fun po. Sagot ng kanyang anak na cute na, bibo pa. Sa tuwing titingin siya kay CJ, nakikita niya rito si Jordan. Carbon copy kasi ang mag-ama. Inalalayan pa siya ni CJ hanggang sa makalabas sila ng gate ng maliit na bahay na inookupan nila mula nang bumalik sila sa Maynila. Saktong paglabas nila ng gate ay nandoon na si Jackie, ang kanyang nag-iisang best friend. Ito ang tumulong sa kanya para makahanap sila ng maayos na bahay na matitirhan nila sa Maynila. Kinailangan kasi nilang bumalik sa lungsod upang maipagamot ang kanyang ama sa mas maayos na ospital dahil na-stroke ito at hirap na makabangon. Ang kaibigan rin ang nagpasok sa kanya bilang team leader sa isang call center company kung saan ito naman ang HR head. Kahit hirap sila noon ay nagawa pa rin niyang makapag-aral ng 2-year course sa college sa Cuyo. Kaya ngayon ay isa na siya sa mga top-notch team leader sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Natutustusan na rin niya ng maayos ang pangangailangan ni CJ at ng mga magulang niya. Oh ma, you look stunning, bestie! Papuri sa kanya ni Jackie nang makasakay na siya sa passenger seat. Ito ang nasa harap ng manibela. Nako, akala ko si CJ lang ang bolero, ikaw rin pala.
Namumula ang pisnging ikinabit niya ang seatbelt. Sus, sa totoo naman ang sinasabi ko. Wika nitong nagsimula ng magmaneho patungo sa venue kung saan gaganapin ang class reunion nila. Siya nga pala, bestie. Did you know? Know what? Kunot noong tanong niya. Bini din pa kasi ang sinasabi. Did you know na a-attend din ngayon sa reunion si Jordan? May pananan siya sa tonong tanong sa kanya ni Jackie. Napasinghap si Caitlin sa narinig. Binalot ng matinding kaba ang puso niya. I guess this is a mistake. Stop the car, Jackie. Uuwi na lang ako. What? No! Sandali siya nitong nilingon bago muling itinutok ang mga mata sa daan. It's been 10 years, Caitlin. Sa tingin mo ba relevant pa kay Jordan ang mga nangyari sa inyo noon? Well, alam mo namang ako may kasalanan sa kanya, di ba? He's a successful businessman now, bestie. I think kung ano man ang ikinagalit niya sa'yo noon, limot na niya yun. Malamang nga ay nakapag-move on na yun. With all of his fame and money, I wonder kung maaalala pa niyang may isang Caitlin Sanchez na minsang dumurog sa puso niya. Napahagod siya sa noo. I know, pero hindi naman si Jordan ang kinatatakutan ko eh. Mas natatakot ako sa magiging reaksyon ng sarili ko sa kanya. Dahil kung siya nagawa ng mag-move on, ako hindi pa. Alam mo yan. Lumamlamang kanya mga mata nang maalala ang mga nangyari sa kanila ni Jordan noon. Girl, he is Jordan Perez. Kung sakaling may paki pa siya sa'yo, dapat matagal ka na niyang pinahanap. Kapag mahal mo, hahanapin mo, di ba? He have lots of money to do that. Saka best friend niya si Carlos. He knows na girlfriend ako ng best friend niya at best friend mo ko. But he never bothered to ask Carlos or me about you. Kaya sa tingin ko, nakalimutan na niya yung nakaraan niyo. Mga bata pa rin kayo noon. Kung meron mang dapat magalit sa pagkakataong to, ikaw yun, Caitlin. Dahil hindi man lang niya nilingon ang responsibilidad niya sa'yo. Hindi ko naman siya sinisisi sa bagay na yon, Jackie. Wala siyang alam na nabuntis ako. I know, pero kapag ipinaalam mo sa kanya na may anak na kayo, I'm sure he will help you. May responsibilidad rin naman siya kay CJ, no? Umiling siya. No, Jackie, hindi ko gagawin yon. Ayaw kong isipin niya na hinahabol ko siya ngayon dahil may pera na siya. I still have my pride. I will stay off his radar kung kinakailangan. Isa pa, natatakot din ako sa isiping baka kunin niya sa akin ang anak ko. Nakaya ko namang palakihin si CJ na wala siya. Okay naman kami kahit kami lang mag-ina. Matagal na hindi sumagot si Jackie. Pagkaway huminga ito ng malalim. Don't get me wrong, Caitlin, ha? Suggestion lang naman ang sakin. After all, ama pa rin siya ni CJ. Why don't you think on a positive side? Kesa isipin mong kukunin niya sa'yo si CJ. He remains bachelor all these years. Baka nga ikaw naman talagang hinihintay niya eh. May halong panunod yung wika nito. Che, wag mo nga akong binibiro ng ganyan. Maalala ko lang ang galit niya sa akin noon. Alam ko na agad na imposible ang sinasabi mo. And besides, although he remains single after all these years, sa status niya ngayon, malabong wala siyang ibang babaeng nagustuhan. Malay mo, di lang niya binabroadcast sa media. May mapanuksong ngiting sumulyap saglit sa kanya si Jackie. Why do I sense a hint of jealousy in your tone, bestie? Magtigil ka nga. Irap niya rito. Lalo mo lang dinadagdagan ng anxiety ko. Isipin ko pa lang na makikita ko si Jordan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Relax. Para saan pa't kasama mo ko ngayong gabi? Ako ang bahala sa'yo, okay? Matiim niya itong pinagmasdan. Are you sure? Baka naman ipahamak mo lang ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ba kita pinahamak? Ewan ko, Jackie. Basta hindi pa rin ako mapalagay. Huwag ka mag-alala. Sigurado naman na nakalimutan na ni Jordan ang lahat. Matagal ka rin nawala sa sirkulasyon. It's time to move on and get back on your feet. At kung sakali mang mangyaring iniisip mo, siguro ito na ang tamang panahon para harapin mo si Jordan at ipakilala mo siya sa inaanak ko. Hindi man kayo magkaayos kahit co-parenting man lang for CJ, di ba? Pangungumbinsi pa sa kanya ng kaibigan. Wala nang nagawa si Caitlin kung hindi ang magpakawala ng hangin sa dibdib upang bahagyang pawiin ang kabang kanyang nadarama. Hindi rin nagtagal ay narating na nila ang venue ng kanilang reunion. It was a classy restaurant na malapit sa dati nilang paaralan. Dito pala gaganapin ang reunion. Sambit niya sa isipan nang naglalakad niya sila papunta sa restaurant. Oh my, it's true. Sa wakas, you finally showed up at our reunion.
Bating salubong sa kanila ni Carlos sa may entrance door. Isa ito sa mga kaklase nila noon. Ito lang naman ang nobyo ni Jackie na matagal nang nangungulit na ipakita siya rito. Pero malakas siya kay Jackie kaya ayaw nitong sumira sa pangako sa kanya. Nalabis niyang ipinagpapasalamat sa kaibigan. Kamusta na, Caitlin? Lalo ka yatang gumaganda. Mukhang walang epekto sa'yo ang stress ng adulthood. I hope you still remember me. Dagdag pa nito. Bahagya siyang humiti rito. Hi, Carlos. Of course, I still remember you. Sino bang makakalimot sa pinakamakulit naming classmate? Biro niya sa lalaki, kahit na madalas namang magkwento si Jackie tungkol dito. Ouch! Now I know na yan pala ang pagkakatanda mo sa akin. Humawak pa sa pusong kunwaring nasaktan si Carlos sa sinabi niya. Hi, Jackie. Bati nito sa kaibigan niya. Tanging tango lamang ang isinagot ni Jackie dito. Mukhang may tampuhan pa ata ang dalawa. May sumpong bang kaibigan mo at hindi mo lang marunong umiti? Pabulong na tanong ni Carlos sa kanya. Sayang ang ganda niya kung sisimungutan lang niya ako buong gabi. I'm still here, Mr. Santiago. I can hear you perfectly. May inis na sambit ni Jackie dito. Oh, I thought hindi mo ako papansinin buong gabi eh. Nakalabi sabi ni Carlos dito sabay akbay at halik sa pisngi ni Jackie. Ko, may kasalanan ka pa sa akin, kaya wag mo akong kausapin, Santiago. Irap ni Jackie dito, pero hindi naman ito tinanggal ang pagkakaakbay ng lalaki. Natawa na lang si Caitlin sa usapan ng dalawa. Matagal nang magkasintahan sina Carlos at Jackie. Nagpaplano na rin magpakasal ang dalawa ngayong taong ito. He isn't here yet. Kung si Jordan ang hinahanap mo. Namiss mo na ba siya? Pabirong-bulong ni Carlos sa kanya nang makita nitong naglulumikot ang kanyang mga mata at waring may hinahanap. Alanganin ang ngiting ipinukol ni Caitlin sa lalaki. Pero hindi niya ito sinagot. Come on, let's enjoy the night. Nasa loob ng ibang classmates natin. And I'm sure na matutuwa sila kapag nakita ka. They will be pleased to see you. Lalo pat wala pa rin kakupas-kupas ang ganda ng nag-iisang campus crush noon. Yaya na lamang ni Carlos sa kanila. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Carlos. Bolero ka pa rin. Pairap na sambit niya sa lalaki. Hanggang sa marating nila ang lounge kung saan naroon na ang iba pa nilang classmates. Lumipas ang ilang minuto na walang adino ni Jordan ang dumating, kaya naman tuluyan ng narelax si Caitlin. Malilate na dating si Jordan. May mga importanteng meeting pa raw siya together with our investors. Ewan ko ba sa taong yun? Napakayaman na ayaw pa rin magpahinga. Pagbabalita ni Carlos sa kanila pagpasok nito. Lumabas ito sandali at doon kinausap ang tumawag dito na wala naman palang iba kung hindi si Jordan. Mabuti na rin yun. Makakahinga na ako ng tuluyan. Masayang bulong ni Caitlin sa isipan. Baka naman nakauwi na ako pag dumating siya. Mas okay na hindi na talaga magtagpo ang mga landas namin. Nagawa ni Caitlin na muling i-enjoy ang gabi kasama ang mga dating kaklase at kaibigan. Sa gitna ng kasiyahan ay nag-excuse siya at nagpaalam na sasaglit lang sa banyo. You didn't change a bit. You still look stunning even with your HC. Anang isang baritonong tinig sa likuran niya. Nahinto siya sa paghakbang at humarap sa pinanggalingan ng tinig. Napasinghap siya nang tuluyang makaharap ang nagsalita. Jordan? Hindi makapaniwalang tanong niya upang kumpirmahin kung ito nga ang kaharap. Ako nga. Malawak ang ngiting sambit nito. Hindi niya napigilan ang sariling hagurin nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaniwala na ang dating chubby at nerdy niyang ex-boyfriend noon, ngayon na ay mala Adonis na. Nakasuot lamang ito ng simpleng blue polo shirt at straight-cut slacks na pantalon. Pero napakalakas ng dating nito. Idagdag pang bumabakat sa manggas ng polo nito ang mamasal nitong braso. Hindi napigilan ni Caitlin na manatiling nakatitig sa impis nitong tiyan. Kahit kasi hindi niya nakikita ang nakatago roon, ay nai-imagine na niyang matitigas ang mga pandesal nito roon. Nais niya itong purihin pero sinarili na lamang niya ang paghanga sa pagbabago nito. Are you satisfied with what you see? Mapang-uyam nitong tanong. Ipinilig niya ang kanyang ulo at tiningnan ito. I'm sorry. I didn't mean to stare at you. Medyo sinigurado ka lang kung ikaw nga si Jordan. It's okay. Kung ikaw din naman ang titingin sa akin ng ganyan, walang problema. But I still wanted to know. Nagustuhan mo bang nakikita mo ngayon? May halong panunok sa ngumisi ito. Napatingin ng diretso sa mga mata ni Jordan si Caitlin. Maybe what Jackie said was true. Nakapag-move on na nga si Jordan.
Sambit niya sa isipan. Pero bakit ganito na lang ang kabog ng dibdib ko? Bakit parang nakakalunod ang mga titig niya sa akin ngayon? Tanong niya sa isip bago nag-iwas ng tingin dito. I don't know. I don't have time to answer your question right now. I'm on my way to the powder room. The others are in the VIP lounge. I'm sure alam mo na papunta ron at hindi ko na kailangan pang ituro sa'yo. Sorry, I have to go. Ngumiti pa siya rito ng pilit para hindi nito mahalatang halos mag-umalpas na ang puso niya sa matinding kabang nararamdaman. Pagkatapos, tinalikuran na niya ito at binigtas ang daan patungo sa banyo ng mga babae. Nawala naman ang malawak ng ngiting nakapaskil sa mga labi ni Jordan habang sinusundan ng tingin ang nagmamadaling figura ni Caitlin. Wala ka pa rin pinagbago, si. You still run away when you face an uncomfortable situation. Umiling-iling siya. And yet, you're still as beautiful as ever. Even now, you can still take my breath away. Dagdag ni Jordan sa isip sabay buntong hininga. Ang isang pamilyar na pakiramdam ay tila sumisingit sa puso niya. Tumingin siya sa pinto ng banyo kung saan pumasok si Caitlin. Hindi pa rin ito lumalabas. Ipiniling niya ang ulo at sumandig sa pader habang nakahalukip-kip. Namumutok tuloy ang muscles niya. Kung inaakala mo aalis ako dahil sinabi mo, nagkakamali ka. This is my chance. At hindi ko hahayaang mawala ang pagkakataong to. Sabi niya. Bumalik ang kakaibang ngisi sa mga labi ni Jordan at matyagang naghintay sa babae hanggang sa lumabas ito. You're still here. Gulat na sambit ni Caitlin nang mamataan siya sa labas ng banyo. Nagkamot sa batok si Jordan. Tawag din ng kalikasan. Alam mo ba ang CR ng mga lalaki? Gusto na niyang batukan ng sarili. That was so lame. Yun ba? Nasa kabila, liko ka lang paglabas mo rito. O kung gusto mo naman, samahan na kita. Maglalakad na sana si Caitlin palabas nang pigilan siya nito sa braso. Pareho silang napatingin doon ng babae. Bago niya ito nakuhang bitiwan. Hindi niya alam kung naramdaman ba ni Caitlin ang tila kuryenteng nanulay sa braso nito papunta sa kanya. Bigla tuloy lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Para din siyang bumalik sa pagiging teenager dahil doon. Sorry. Ang totoo kasi hinihintay talaga kita, Caitlin. Pag-amin niya. Hinihintay mo ako? Why? I mean, dapat nauna ka na. Kanina ka pang hinihintay ng mga kaklase natin. Sagot nito na iba ang pagkakaintindi sa sinabi niya. Well, let's just say na ikaw lang naman ang gusto kong makita kaya ako umattend ng reunion. Ako? Why? Huminga siya ng malalim at pinakatitigan si Caitlin sa mga mata. I missed you, see. Sinserong pahayag niya sa tunay na nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla ay naglaho ang galit niya rito. Samantalang pinaghandaan niya ang araw na ito para gantihan ng dating kasintahan. I want to catch things up with you. Gusto kong alamin kung kamusta ka na sa loob ng mga taong nagdaan. Don't get me wrong. Let's just say na I wanted to start all over again with you. Kusa na lamang lumabas sa mga bibig niya ang mga sinabi. Start what, Jordan? As a friend. As a friend? Hindi na itago ni Caitlin sa kanya ang disappointment sa mga mata nito. Yes, I know na nagkahiwalay tayo ng hindi man lang nagkakaayos. But it's all in the past, Caitlin. Mga bata pa tayo noon. May mga bagay tayong nagagawa na pinagsisisihan natin dala ng kabataan natin. May pinagsamahan naman tayo kaya I guess we should put all the things behind and start anew. Hindi sumagot si Caitlin. It's been almost 10 years, see. I am sure marami nang nagbago sa'yo. Bahagyang dumukwang si Jordan upang magkapantay ang mukha nila. Hanggang sa halos iisang dangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mukha sa isa't isa. Hindi ka ba nakikurious if how have I been these past few years? Mariin kinagat ng kaharapang pang-ibabang labi nito. At para namang gusto ng pagsisihan ni Jordan ang ginawa. Ikaw, kung yan ang gusto mo. Nauutal na wika ni Caitlin. Lihim na napangiti si Jordan. Let's go then. Hinawakan niya ito sa braso na bahagya nitong ikinaigtad. Okay. Paglabas nila ng banyo ay napatigil si Caitlin. Wait, Jordan. Hindi dito ang papunta ng lounge. We're not going back there. Napakulot ang noon nito. What do you mean? They're waiting for us. Sabihin na natin gusto kitang mas makausap ng sarilinan. And I'm sure they will understand.
Iba pa rin kung naroon tayo. Bakit naman gusto mong umalis pa tayo? Makakapag-usap naman tayo sa loob. Nah, I don't think so. Mahaba-habang kamustahan ang magaganap kapag nagpakita pa ako sa loob. Tatawagan ko na lang si Carlos para sabihin sa mga classmate natin na nauna na tayo. Sasagutin ko na lang ang lahat ng alak nila at food para hindi na nila tayo hanapin. Huminga ito ng malalim bago tumingin sa direksyon ng lounge. Pagkatapos, hinarap siya nito. Alright, let's go. Lumapad ang pagkakangiti ni Jordan. Pagkatapos, inalalayan na niya ang babae patungo sa kanyang kotse. Sa malapit lang ding restaurant sila nagpunta ng babae. Mas tahimik at mas konti ang tao. What would you like to drink? Tanong ni Jordan nang makaupo sila sa pangdalawahang lamesa na nasa loob ng isang cubicle. Ha? Ikaw na ang bahala. Give us Viva Vodka and your chef special. Order niya sa waiter bago muling binalingan ng babae. Are you sure na wala ka ng ibang gusto? Yeah, okay na ako sa kung anong in-order mo. Alanganin ang ngiting sagot nito. Iniikot ni Jordan ang paningin sa loob ng cubicle. This place is cozy and nice. Mukhang partikular ang may-ari ng restaurant na to sa privacy ng kanilang mga client. Pagbubukas niya ng usapan. I'm sure mas marami ka pang mga restaurant na napuntahan na mas maganda at mamahalin pa dito. Komento ni Caitlin. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Jordan at mariin itong tinitigan. Sinusubaybayan mo ba ako, Caitlin? Madaling nag-iwas ng tingin ang babae. Kahit naman hindi kita subaybayan, kilalang kilala ka sa buong bansa. Laman ka ng mga business news simula nang mag-umpisang lumago ang negosyo mo. Kaya hindi maiiwasang nalalaman ko ang ilang mga bagay tungkol sa'yo. Why do I feel na parang unfair sa side ko? Mahina siyang tumawa. Nalalaman mo ang mga nangyayari sa buhay ko. Pero ako kahit katiting na balita walang narinig sa'yo. Napatingin ito ng diretso sa kanya. Did you look for me? Marahang tumango si Jordan. I admit it took me a while bago ko naisipang ipahanap ka. Pero ang hirap mong matagpuan. But why? What do you mean? Bakit mo ako pinahanap? The last thing I remember is galit na galit ka sa akin. And you don't even give me a chance to apologize to you and explain my side. Nahimigan ni Jordan ang hinampo sa tinig nito. Huwag kang magpapadala. Huwag kang magpapadala. Para yung sirang plakang paulit-ulit sa kanyang isipan. Ngumiti siya. Yeah, I was angry at you. But it's all in the past now. Mga bata pa tayo nun at may mga desisyon tayong nagagawa na padalos-dalos. So, how have you been in this past 10 years, eh? Usisa niya. Hindi agad nakasagot ang kaharap dahil pumasok ang waiter de lang in order nila. Thank you. Wika ni Jordan sa waiter bago ito tuluyang lumabas. I'm okay. Nagtatrabaho ako sa call center kasama si Jackie. Pero madalas magkaiba kami ng shift. Jordan? Yes? I'm sorry sa nangyari noon. Totoo na pinagpustahan ka namin noon. Bata pa ako noon at hindi pa tatalo sa mga kaklase natin. Pero totoo rin na minahal kita. Hindi tayo magtatagal kung hindi. Wala ring mangyayari sa atin kung hindi naman kita minahal. That's it? Salipay alok niya sa babae na mabilis namang tumango. Mukhang gutom na ito dahil ilang beses din itong lumunok habang nakatingin sa mga pagkaing nasa harapan nila. Ayaw na rin yung pag-usapan ang sumira sa kanila noon. As a true gentleman, ipinaglagay niya ito ng pagkain sa plato. Ganoon naman siya kay Caitlin noon. Alagang-alaga niya ito. Pagkatapos ay nagsimula na silang kumain. Manaka-naka ay nagkukwentuhan sila at hindi niya maiwasang pagmasdan ang bawat galaw ni Caitlin. Kahit yata ang mabining paglipad ng buhok nito ay hindi niya pinaligtas. Revenge siya? I doubt it. Anang tinig sa kanyang isipan na madali niyang iwinaksi. I remember, nangako nga pala ako sa'yo noon na dadalhin kita sa mamahaling restaurant. Patuloy ni Jordan sa usapan nila na ikinasamid nito. Ayos ka lang, si. Akmang tatayo na sana siya, pero madaling kinuha ni Caitlin ang baso sa tabi nito at inisang tunggayon. Mariin itong napapikit nang malasahan ang laman ng baso. That's a vodka. Ayos ka lang? Muling tanong ni Jordan. Yeah. Sagot nitong pulang-pulang muka. Nakainom rin ito ng 2 shot ng whiskey kanina sa reunion. Pinilit kasi ni na Jackie. Nagpatuloy sila sa pagkain at pagkukwentuhan. Napansin ni Jordan na tila nag-iba ang mga kilos ni Caitlin.
Alam mo ba, Jay? I was thinking. Hinagip nito ang baso ng tubig at ininom ang laman niyon. Pagkaway ang baso naman niya ng vodka ang kinuha nito. Mahina ang alcohol tolerance ni Caitlin. Kaya naman kahit konting alak lang ang mainom nito, parang mahilo-hilo na agad to. Napailing si Jordan. You're drunk. Mariin itong umiling at tumawa. No, I'm not. Maybe a little. Yes, you are. Dahil tinatawag mo na ulit ako sa palayaw ko. Dumukot siya ng pera sa kanyang wallet at inilagay yun sa lamesa. Pagkatapos, tumayo siya at lumipat sa tabi nito. Halika na, ihahatid na kita. Inalalayan niyang makatayo ang babae na kusa namang sumunod. I'm sorry. Mahina lang yun pero nakaabot sa pandinig ng binata. Natigilan siya sa paghakbang at napatitig sa mukha nito. Nakapikit ito. What did you say? Subalit wala na siyang narinig na tugon mula rito kaya napailing na lang siya. Inakay niya ito hanggang sa kotse niya at isinakay doon. Nang nasa driver's seat na siya ay nilingon niya ito. Can you tell me your address, Caitlin? Yeah, CJ. Sagot nito na tila wala sa wisyo. Napakunot siya ng noo. CJ? Is there even an address? No, he's the most special man in my life. Naikuyom ni Jordan ang kamao sa narinig. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa mga sandaling yon. Galit siya pero naroon ang mumunting kirot sa kanyang puso. He's jealous for Christ's sake. Where is he? Tanong niya sa kontroladong tinig. Nasa bahay siya ngayon kasama si na Mama at Papa. Anong oras na ba? It's almost midnight. Napamulat ito ng mga mata. Ha? I need to go home now. Si Jay is waiting for me. Yeah, kaya nga kanina ko pa tinatanong ang address mo. Umiling ito at hindi sumagot bago muling pumikit. What do you mean by that? I can't go home like this. Ayoko makita niya kung ganito. Magpahulas ka muna. Do you know any place? No, ikaw na lang ang bahala, Jordan. Sa sinabi ni Caitlin ay isang lugar lang naman ang pumasok sa isipan ni Jordan. At doon nga niya dinala ang babae. Nakatulog na ito, kaya maingat niya itong binuhat pagkapark niya sa basement parking kung saan naroon ang kanyang penthouse, sa taas ng hotel kung saan may malaki siyang share. Naramdaman pa niyang gumalaw ang babae at sumiksik sa dibdib niya. Napatitig siya sa maamong mukha ni Caitlin habang sakay sila ng elevator. You're light as a feather and still very gorgeous. Parang hindi man lang nadagdagan ng edad mo sa itsura mo ngayon. Hindi niya napigilang komento sa isipan. Napabuntong hininga siya. Mabuti na lang at bumukas na ang elevator dahil baka kung ano pa ang magawa niya sa dating nobya. Saktong pagpasok niya sa loob ng kanyang penthouse ay bahagyang gumalaw si Caitlin sa mga bisig niya. Unti-unti nitong iminulat ang mga mata. Jay? Tawag nito sa palayaw niya sa mahinang boses. Yes? Where are... Pero bago pa nito maituloy ang sasabihin ay bigla na lang itong sumuka sa dibdib niya. Great! Tanging naibulalas niya. I'm sorry. Muli ay natutok nito ang bibig. Stay still, Caitlin. Utos niya dito, saka dali-dali itong ipinasok sa banyo. Marahan niya itong ibinaba malapit sa toilet. Saka niya hinawakan ng buhok nito habang patuloy ito sa pagsuka. Are you alright now? Tanong niya nang huminto na ito sa pagsusuka. Yeah. Lambot na lambot itong kumapit sa gilid ng toilet bowl. Napailing na lang siya. Wait for me here. Tinungo niya ang bathtub at binuksan ng tubig sa tamang temperatura. Hindi rin niya nakalimutang maglagay ng lavender essence para guminhawa ang pakiramdam nito. I prepared the bath for you. Can you stand? Naku, Jordan. Ganyan ba ang paghihigante? Kung todo asikaso na ani mo'y isa siyang prinsesa. Kastigo ng isang tinig sa isip niya. Go away. Mahinang asik niya sa naiisip. Ha? Napatingin siya sa babae na nangungunot ang noong nakatingin din sa kanya. I said, kaya mo bang tumayo? Aalalayan na kita. No, I'm fine. Mabilis ang naging pag-iling nito at saka dahan-dahang tumayo. Pero hindi pa man ito tuluyang nakakatayo ay gumewang na ito. Agad naman niyang nasalo ang babae. Careful. Sabi ko naman sa'yo, aalalayan na kita. Hindi naman na nagprotesta pa si Caitlin. Subalit pagdating nito sa may bathtub ay hindi naman ito bumibitiw sa kanya. What? Huwag mo sabihin sa akin gusto mo pang paliguan kita.
No, it's not that. Can you help me pull the zipper? Itinuro nito ang nasa likod na zipper ng suot nitong damit. Tinitigan naman muna yun ni Jordan bago nakuhang gumalaw ng kanyang mga kamay. Sure. Umakyat baba ang kanyang Adam's apple nang tuluyang mabuksan ang zipper ng damit nito at tumambad sa kanya ang makinis nitong likod. It's open. Kailangan mo pa ba ng tulong? Tuksong bulong niya rito. Hindi naman pwedeng ako lang ang apektado. At matagumpay siyang napangiti nang makitang bahagya itong nanginig. Humarap ito sa kanya. No, kaya ko na. Okay, sige. Tawagin mo lang ako kapag tapos ka na. At dali-dali siyang lumabas ng banyo. Tinungo niya ang isa pang silid at doon nagmamadaling naligo. Kitang-kita niya sa katawan niya ang apektong hatid ni Caitlin. Mukhang akong nahuhulog sa patibong na nilikha ko. Marahas niyang inaihaplos ang mga daliri sa buhok at pilit na iwinawaksi sa isip ang itsura ni Caitlin. Ilang minuto rin ang tinagal niya sa pagligo, bago tuluyang lumabas ng shower room na nakatapis lamang ng tuwalya. Jay? Nahinto ang kanyang paghakbang patungo sa kanyang dressing room nang marinig ang mahinang pagtawag sa kanya ni Caitlin. Paglingon niya dito ay muling nabuhay ang init na pilit niyang inaampat. Basang-basa ang buhok nito at tumutulo pa sa makinis nitong mga balikat. Kahit ang tuwalyang nakabalot sa katawan nito ay hindi rin nakatulong dahil bumabakat doon ang katawan nito. He looked her in the eyes, pero parang mali naman ang ginawa niya dahil nakikita niya roon ang pagiging helpless nito. What is it? Tanong niya sa pinatatag na tinig. Wala akong pamalit na damit. Mahinang sambit nito na agad nag-iwas ng tingin. Maaari mo ba akong pahiramin ang damit mo? Yun lang ba? Just wait here. Jordan, what are you doing? You're making yourself miserable in front of her. Abot kamay mo na pero hindi mo pa rin magawa ang nais mo sa kanya. You're an idiot. Sigaw niya sa isip habang kumukuha ng damit na pwede nitong isuot. T-shirt na kulay itim yun at shorts niyang detali. Huminga muna siya ng malalim bago binalikan si Caitlin. Here, wear this. Nang kunin niya ng babae ay agad siyang tumalikod. Dahil kung hindi niya gagawin, baka nga tuluyang humalagpos ang pagpipigil niya. Gaya ni Caitlin ay nagbihis din si Jordan. Paglabas niya ay hawak na nito ang cellphone nito. Thanks for this. Salamat din sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay mo. But I have to go. Why? Is CJ waiting? Tanong niyang hindi napigilang lakipan ng pait ang tinig. Alanganin itong tumango. Lumikot din ang mga mata. Yes. Nagtaka siya. Hindi ganoon ng babae kanina nang lasing pa ito. Bigla ay parang nawalan ito ng confidence. Siguro mahigpit ang CJ na yun. O di kaya naman masyadong seloso. Sa loob-loob ni Jordan. Alright, ihahatid na kita. No! Para itong tinakasan ng kulay sa muka at mahigpit na umiling. Hindi na niya napigilang ipakita ang pagkadisgusto sa muka. Akala ko ba'y ayos na tayo, Caitlin? Bakit parang hanggang ngayon ay hindi pa rin kita maabot? Nagyuko ito ng ulo. I'm sorry. Natawagan ko na si Jackie. Magkasama sila ni Carlos at malapit na sila dito. Sa kanila na lang ako magpapahatid. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Katwiran nito. Napabuntong hininga si Jordan. Okay. Hindi na sila nag-usap. Tahimik lang na naupo sa sofa si Caitlin at hinintay ang pagdating ni na Jackie na hindi rin naman natagalan. Thank you, Jay. I mean it. Sabi pa nito bago tuluyang umalis. Pagkasara ng elevator ay mabilis na nagtungo si Jordan sa minibar at pabastang dumampot doon ng isang bote ng alak. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng baso at inisang tunggayon mula sa bote. Kaagad nagumuhit ang mainit na pakiramdam sa kanyang mga lalamunan. You're still into her, idiot. Hindi may kakailang apektado ka sa kanya sa mga reaksyon mo ngayon. Sabi niya sabay tungga muli sa boteng hawak. Dammit. Mahigpit niyang inuyom ang kamao at malakas na ibinato ang bote. Now, everything backfired on him. Tama si Carlos. Lahat ng pinagplanuhan niya sa loob ng 10 taon ay nawala na lamang ng parang bula. At iisa lang ibig sabihin niyon. Kailangan niyang alamin ang lahat-lahat kay Caitlin. Kahit pa nga may CJ na ito. She's not wearing any wedding ring. Ibig sabihin, hindi pa siya kasal sa lalaking yun.
Madali siyang tumayo at kinuha ang cellphone. Carlos, are you still with her? Bungad niya nang sagutin nito ang cellphone. No, si Jackie ang naghatid sa kanya. Pinauwi na niya ako. Off-limits ako pagdating sa BFF niya. Nag-convoy lang kami papunta sa penthouse mo. Then, naghiwalay na kami ng way. Why? What is it? I have a proposition for you. Proposition? And what is it? Kahit hindi nakikita ni Jordan ng kaibigan, ay alam niyang nangungunot ang noo nito. I'll give you what you want. In return, you'll tell me everything about Caitlin. Sandaling natahimik ang kabilang linya bago ito sumagot. Bumalik bang lahat sa'yo, pare? Di ba tama ako? Yes. See? Kung pumusta ka sana, ay di panalo ako. I'm serious, Carlos. At kung hindi mo sasabihin sa akin ang mga nalalaman mo, kalimutan mo na rin magkaibigan tayo at magkasosyo sa negosyo. I swear, ipupull out ko lahat ng shares mo sa kumpanya ko kapag hindi mo ako tinulungan na makausap si Jackie tungkol kay Caitlin. Banta niya rito sa kabilang linya. Wow, wait lang naman. Mabigat ang hinihingi mo at kailangan kong pag-isipan to. I need to talk first to Jackie. Ayoko namang ako ang manintikan sa girlfriend ko. At isa pa, siya naman ang nakakaalam ng lahat. Kakasabi ko lang, di ba? When it comes to Caitlin, tikom ang bibig ng baby ko. Mas matimbang sa kanya ang pangako sa best friend niya kaysa sa halik ko. Pwede ba umayos ka? Now tell me, hanggang kailan ko hihintayin na makausap si Jackie? Tomorrow. Okay, good. Salamat, pare. Wala ka naman. Kita mo, kahit awayin ako ng baby ko, gagawin ko para sa'yo. At kung ano man ang mangyari bukas, pumayag man si Jackie o hindi, kailangan mong ihanda ang sarili mo. At sana sa pagkakataong to, mauwi na sa maayos ang lahat. 10 years is enough para tiksin mo ang sarili mo. Alam ko namang mahal mo pa rin siya, pare, kaya bakit hindi ka nalang magpakatotoo? Yun lamang at nagpaalam na ang kanyang kaibigan sa kabilang linya. Napaisip si Jordan sa isang sinabi ni Carlos. Anong kailangan kong paghandaan? Kinabukasan, sinadya ni Jordan si Jackie sa bahay nito kasama si Carlos. Nag-away pa ang magjowa pero kalaunan naman ay nagkaayos din. Nagmakaawa si Jordan kay Jackie. Naglumuhod at umiyak. Pinagtapat niya rin sa babae na mahal pa rin niya si Caitlin. Yun ang naging hudyat kaya sinabi lahat ni Jackie ang nalalaman nito at ang pinakabumulaga sa kanya ay ang malaman na may anak sila ni Caitlin. Labis-labis ang pasasalamat niya kay Jackie. Nangako siya na hindi masisira ang pagkakaibigan nito at ni Caitlin dahil gagawin niyang lahat para mabuo ang pamilya niya. Dumiretso siya sa inuupahang bahay ni na Caitlin. Hindi mapigilan ni Jordan ang paghigpit ng pagkakahawak sa manibela ng kanyang sasakyan habang pinanonood ang 9 na taong gulang na bata na kamukhang kamukha niya at nasa labas ng hindi kalakihang apartment. May hawak na kulay itim na garbage bag ang bata, walis tingting at tali. Alam na niya kaagad na gagawa ito ng saranggola. Gusto niyang magsisigaw. Gusto niyang magalit. Pero kanino? Sa sarili niya? Damn it! Malakas niyang pinukpok ang manibela bago isinubsob doon ng ulo kasabay ng pagyugyug ng kanyang mga balikat. Hindi na niya mapigilan ang emosyong kanina pa niya pinipigil. Buhat nang makausap niya si Jackie at malaman dito ang totoo. How could I do this to her? Paano ko siya nagawang kamuhian sa loob ng 10 taon? Well, in fact, siya ang dapat mamuhi sa akin dahil sa ginawa ko. Dapat hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Dapat hindi ko siya hinayaang mawala. Dapat hinayaan ko siyang magpaliwanag. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Caitlin. CJ! Tawag nito sa bata. Napaupo ng tuwid sa passenger seat si Jordan. Papasok ang babae sa gate at agad namang sumalubong ang anak nila rito. Mommy! Kaagad na yumakap si CJ dito bago humalik sa pisngi nito. What are you doing? Narinig niyang tanong ni Caitlin sa anak nila. Kahit po. Maganda po ba? Ipinakita nito ang gawa kay Caitlin. Para namang sasabog ang dibdib ni Jordan sa tagpong yun. Kapiling sana siya ng dalawa kung hindi siya naging bingi noon. Of course. Pero hapon na anak, wala ka rin naman pagpapaliparan yan dito. Ngumuso si CJ. Kung nakuha nito ang itsura niya, nakuha naman nito ang mannerism ni Caitlin. Punta na lang po tayo sa park sa weekend, Mommy. Yaya nito sa ina. Pag-iisipan ko muna,
Pero kapag wala akong gagawin, sige. Yay! At bago ka po magtatalon dyan, maglinis ka na ng katawan mo. Nangangasim ka na, anak ko. Siningot pa ni Caitlin ang ulo ni CJ. Pagkaway sabay na nagtawanan ang mag-ina at pumasok sa loob ng bahay. Matagal pa ang inilagi roon ni Jordan bago nagpa siyang umuwi. Nag-isip munang mabuti si Jordan kung paano kakausapin si Caitlin tungkol sa natuklasan niya. Gusto niyang bumawi at panagutan ng mag-ina niya. Ilang araw bago siya nagkalakas ng loob na tawagan si Caitlin para kausapin ito. Buti na lang at pinaunlakan siya nito. Samantala, kinakabahan si Caitlin habang papasok ng restaurant kung saan napag-usapan nila ni Jordan na magkikita sila. Nagulat siya nang tawagan siya nito kanina at sabihin gusto nitong makipagkita sa kanya. Nang tanongin niya ang dahilan, wala naman itong sinabi kung hindi mag-uusap lang daw sila. Nalaman din niya na kinuha nito ang number niya kay Carlos. Mula kasi noong reunion, nakaka-text na niya ito at ang iba pa nilang kaibigan noong high school. Pero bakit hindi naman ganun ang nararamdaman ko? Bakit parang hindi naman kami talaga mag-uusap lang? Kausap niya sa sarili. Nang makapasok sa loob ng restaurant ay agad niyang hinanap kung nasaan si Jordan. "Ma'am, can I help you?" Tanong ng babaeng receptionist. "Yeah, may I know where's the table of Mr. Jordan Perez?" Nasa isang Chinese restaurant siya at may mga private rooms yun, kaya hindi niya malaman kung saan ba naroon ang lalaki. "Ah, this way, ma'am." Iginiya siya ng babae sa isang private room. Nang bumukas yun ay naroon na si Jordan at tahimik na umiinom ng tsaa. Tumayo agad ito nang pumasok siya. "Caitlin, how are you? I'm glad you came. Sit down." Ipinagila siya nito ng upuan. "Thanks." Kiming wika niya saka naupo. "I already ordered for us. I hope you don't mind. Pero kung may gusto ka pang order..." "No. Kung anong in-order mo, ayos na ako ron, Jordan." Mabilis niyang putol dito. Ang kabog sa kanyang dibdib ay hindi niya maipaliwanag, lalo na nang tuluyang makita ang lalaki sa malapitan. Nangangalumata ito at tila hindi nakatulog ng ilang araw. At hindi niya alam kung bakit, pero parang may maliit na karayom na tumutusok sa dibdib niya sa itsura nito ngayon. Nasasaktan siya sa hindi malamang dahilan. "Alright, do you want some tea?" Tanong nito na hindi may kakaila ang pagiging aligaga sa itsura. Uupo tatayo kasi ito. "Jordan, please, just sit down. I'm fine." "Oh, yeah. Sorry." Hindi na niya napigilan ang pagkunot ng noo. "Are you okay? May problema ka ba, Jordan?" Ako? No, wala naman. I just wanted to talk to you." "Talk about what? Ano bang rason ng pakikipagkita mo sa akin ngayon?" "Ha? Napatingin ito sa bumukas na pinto bago tumayo. Nandito na mga pagkain natin." Masayang wika nito. Napainis si Caitlin at hinayaan na lamang ang lalaki na tulungan ng waiter. Subalit ang akala niyang tapos ng pagdadala ng pagkain sa kanila ay hindi pa pala, dahil dalawa pang waiter ang pumasok doon. "Ang dami naman ito, Jordan. Baka hindi natin ito maubos. Daig pa natin ng nasa fiesta." Sabi niya na nagtatakang napatingin dito. Abala ito sa paglalagay ng pagkain sa plato niya. "Then you can bring all the leftovers home." Hindi naman na siya nagsalita. Pero nang lalagyan pa nito ng sweet and sour pork ang kanyang plato ay agad niya itong pinigilan. "Baka naman hindi na ako makahinga sa dami nito, Jordan." Biro niya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang ngumiti ang lalaki. A sweet and a genuine smile. Para tuloy umihip ng malakas na hangin at napapikit siya. Lalo kasi itong gumwapo ng ngumiti. Tahimik silang kumain. Ramdam ni Caitlin ang paglingon-lingon sa kanya ni Jordan, subalit hindi naman niya ito masaway. Sa kabilang banda kasi, masaya siyang nakasama niya ito. In fact, lihim niyang inaasam na sana ay tawagan siya nito at ayaing lumabas. Ewan ba niya? Basta mula nung magkasama sila, palagi na niyang hinahanap-hanap ang presensya nito. Kahit nasabihin niya sa sarili na malaki ang kasalanan niya rito, lalo at may inililihim pa siya sa lalaki, nakuha pa ring umasam ng puso niya. "Jordan, may I know the real purpose of this meeting?" Lakas loob niyang tanong nang nagtsatsaan na sila. Nakita niyang umigot ang mga mata nito. Matagal itong tumitig sa tasang hawak, bago seryoso siyang tinitigan sa mga mata. "I already know everything, Caitlin."
Lalong dumami ang gatla sa noon ng babae hanggang sa unti-unting mamilog ang mga mata niya at maramdaman ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. How did you know? Pinilit ko si Carlos na pilitin si Jackie na sabihin sa akin ng lahat. What? Please don't get mad at her. Binlockmail ko lang si Carlos para mapilitan si Jackie na sabihin sa akin ang gusto kong malaman. I'm sorry, Caitlin. I really do. I'm sorry kung hindi kita pinakinggan noon. Mahinang wika nito habang yumuyugyug ang mga balikat. Tahimik na umiiyak. Hindi niya yun inasahan. Matagal niya itong tinitigan bago niya nakuhan tumayo at lapitan ito. Hindi na siya nag-isip pang niyakap ang lalaki at tahimik ding nakaiyak dito. Matagal silang nasa ganoong posisyon nang magsalita siya. Wala kang kasalanan, Jay. Ako nagdesisyon yun para sa sarili ko. Dapat ka pa nga magalit sa akin dahil itinago kong totoo sa'yo, na hindi naman dapat. Wika ni Caitlin sa pagitan ng pagkikbi. Tumunghay ito sa kanya. Ang luhaan nitong mga mata ay lalong nagpahirap sa nararamdaman niya. Please, let me make it up to you and him. Please let me be a father to our son. Please, see. Please, I'm begging you. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang bewang. Matagal na tinitigan ni Caitlin ng lalaki. Hindi naman bato ang puso niya para hindi pagbigyan ng hinihiling nito. Ang totoo, naghahangad rin siyang maipakilala ito kay CJ. Bagamat hindi nagsasalita ang kanyang anak tungkol sa ama nito, dama naman niyang nangungulila rin ito kay Jordan. Hindi naman kasi niya itinago sa anak niya ang totoo dahil wala naman itong kasalanan. Alam ni CJ kung ano ang totoong pangalan ng ama nito, kung ano ang nangyari, minus the vet portion. Natatakot kasi siyang baka magalit sa kanya ang anak niya kapag nalaman nitong pumayag siyang paglaruan noon ang puso ng ama nito. Alright, pumapayag na ako. Pero wag lang natin siyang bibiglain, okay? Napatingala sa kanya si Jordan. Narawan na ng kasiyahan ang mga mata nito. Talaga? Nakangiting tumango siya rito bilang tugon. Oh God, thank you, C. Thank you so much. At sa pagkagulat ni Caitlin ay bigla itong tumayo at walang sabi-sabing hinalikan siya. Hindi siya agad nakagalaw sa kinatatayuan at ang tanging narinig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nang maunawaan ni Jordan ang ginawa nito, agad itong lumayo. I'm sorry. Na-excite lang ako. Nakagat ni Caitlin ang pag-ibabang labi at lihim na napangiti. Somehow, naroon ang hindi matatawarang kilig sa puso niya. Kilalang kilala pa rin ng puso niya si Jordan. Pagkatapos nilang mag-usap ni Jordan ay inihatid siya nito sa kanila. Caitlin, would you mind if I could meet him now? Tanong nito habang nakatingin sa tinitirahan nila na may ilaw na sa mga sandaling yon. 8:00 na kasi ng gabi. Okay. Thanks. Masiglang bumaba si Jordan at pinagbukas siya ng pinto ng kotse. Pagkatapos ay sabay na silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Naabutan nila si CJ na nanonood ng TV sa salas. Mami! Kaagad itong tumayo at sinalubong siya ng mahigpit na yakap at halik sa pisngi. Nang pakawalan siya nito ay tumingin ito sa likuran niya. Good evening anak, bakit gising ka pa? Tanong niya matapos maglambing ng bata. Hinihintay po kita mami, may kasama po pala kayo. Tanong ng kanyang anak nang umiti pa kay Jordan. Dinig na dinig niya ang pagsinghap ng lalaki. Hi po, friend ko po ba ni mami? Nilingon niya si Jordan. Titig na titig naman ito sa anak nila. Mommy? Untag sa kanya ni CJ dahil hindi sumagot si Jordan. Remember what we always talk about, CJ? Imbes ay tanong niya sa bata. What about it po? Tiningnan niya muna si Jordan na hindi na halos kumukurap. Pagkaway lumipat ang mata niya kay CJ. About your daddy. Siya pinag-uusapan natin anak. Gusto kanyang makilala. Pag-amin niya. Namilog ang mga mata ni CJ. Pagkatapos, tinitigan nitong maigi si Jordan. Daddy? You're here? Yes, son. Nandito na si Daddy. How are you? Tuluyan nang bumagsak ang mga luhang pinipigilan ni Jordan at lumuhod sa harap ni CJ. Ibinuka nito ang dalawang kamay. Wala namang pag-aalinlangang pumaloob doon ng anak nila, na umiiyak na rin. Tahimik silang umiyak na tatlo. May ilang sandali rin ang itinagal niyon bago bumitiw sa pagkakayakap ang mag-ama. You're so handsome, Daddy. Just like me.
I'm so happy that I finally meet you. Nagkatawanan sila ni Jordan sa narinig. Thanks, son. Hindi ko naman kukontrahin ang sinabi mong yan dahil talaga namang mas gwapo ka sa akin. Masaya rin ako na makita ka na at mayakap, anak. Napailing na lang si Caitlin. Mukhang may kakampi na ngayon si CJ sa kalokohan. Pinatuloy niya si Jordan at hinayaan niya ang dalawa na magkwentuhan. Sa daldal ni CJ, walang ibang magawa si Jordan kung hindi pagmasdan na lamang nito ang anak at pakinggan ang mga kwento nitong nakakatuwa. Nang malapit ng mag-alas 10 ay inawat na ni Caitlin ang dalawa. CJ anak, sa ibang araw na lang kayo ulit mag-usap ng daddy mo. May pasok ka pa bukas. Wika ni Caitlin sa dalawa. Napatingin si CJ sa ama. Huwag kang mag-alala, babalik ako rito bukas, anak. Nakangiting wika ni Jordan sa bata. Talaga po? Yes, ihahatid kita sa school. Yay! Nagtatalon pa si CJ bago humalik kay Jordan. Thanks, Daddy. Sige po, matutulog na po ako. Nag-iingat po kayo sa pag-uwi. Masayang wika pa ni CJ bago pumasok sa kwarto nilang mag-ina. Inihatid naman ni Caitlin si Jordan sa sasakyan nito. Thanks, C. Thank you so much. Sobrang sayo ko dahil binigyan mo ko ng chance na makilala ang anak natin. Hindi pa ito nakantento at hinawakan pa ang kamay niya at pinisil yun. Kanina ka pa, Jordan. Baka naman malunod na ako sa kakapasalamat mo. Biro niya. Malunod na ako malunod. Basta hindi ako magsasawang magpasalamat sa'yo. Sa ginawa mo. I thought a lot of bad outcomes after we talk. Pero hindi ganun ang nangyari. At nagpapasalamat din ako sa'yo dahil hindi mo tinago ang totoo sa anak natin. Dahil hinayaan mo makilala niya ako kahit hindi niya alam kung nasan ako. Dahil hindi mo siya hinayaang magalit sa akin sa pagiging pabayang ama ko. Jordan, no. Wala kang kasalanan dahil pareho pa tayong bata noon. At isa pa may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin hawak. Kaya hindi mangyayaring ipagkakait ko siya sa'yo. Lalo at wala namang kasalanan ng anak natin. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa'yo dahil sa nangyari noon. Umiling si Jordan. No, C. There's no need for you to explain what happened before. Nalaman ko na ang lahat-lahat mula kay Jackie. And I feel ashamed of myself thinking that way. Sinisisi ko ang sarili ko dahil dapat pinakinggan na lang kita at hindi pinairan ng pride ko noon. Nalaman ko rin kay Jackie na nagalit ang mga magulang mo dahil nabuntis ka ng maaga. Hindi ka tuloy nakapagpatuloy agad sa pag-aaral dahil doon. Huminga si Caitlin ng malalim. Ang daldal talaga ng BFF niya. Pero saka na lamang niya ito kakastiguhin. Yeah, my parents got mad. Sinang matutuwa? Teenager pa lang ako pero nagpabuntis na agad ako sa'yo. Pero sa umpisa lang yun. Nang dumating naman si CJ sa buhay ko, sa buhay namin, nagbago na lahat. Maswerte ako dahil mahal na mahal nila si CJ. Silang naging katawan ko sa pagpapalaki sa anak natin. At wag mo rin sisihin ang sarili mo kung bakit hindi ako nakagraduate. Nakapagtapos din naman ako, nadili lang ng ilang taon. 17 years old pa lang siya nung ibinigay niya ang sarili kay Jordan. Naging mapusok sila noon at hindi inisip ang magiging bunga ng kapangahasan nila. Madalas ay wala mga magulang ni Jordan noon sa bahay, kaya doon sila tumatambay pagkatapos ng klase o pag gagawa ng assignment. Hanggang sa nadala sila ng kanilang nararamdaman at ginawa nila ang bawal na hindi niya kailanman pinagsisihan. Kaya walang katotohanan na pinaglaruan niya si Jordan noon. Oo, at nagbula sa pustahan ng relasyon nila. Pero napamahal agad siya sa binata dahil sa mga katangian nito. Oo nga, pero 2 taon lang ang tinapos mo, Caitlin. Hindi kagaya ng pangarap mong maging accountant. Napangiti si Caitlin. You still remember that? Of course, I still remember everything. Basta patungkol sa'yo, lahat yan ay nakaimbak lang sa memorya ko. Nakagat niya ang labi at nag-iwas ng tingin. Sige na, saka na ulit tayo mag-usap. Baka hindi pa natutulog si CJ. Pagtataboy niya rito. Oh yeah, sorry. Mauna ka nang pumasok sa loob, babalik ako bukas. Wika nito. Sige. Subalit pagtalikod niya ay muli siyang tinawag ni Jordan. Lumingon siya rito. I'll make it up for everything, Caitlin. And when I say everything, I want us to start over. Para namang may mga daga sa kanyang dibdib at nagwelga ng katakot-takot ang kanyang puso. Hindi niya mapigilang mamula sa sinabing ito, pati na ang kiligin. Pwede pa ba? Si?
Tanong pa nito sa nagsusumamong tingin. Mariing nagdikit ang mga labi ni Caitlin upang pigilin ang pag-alpas ng impid na tili. Ikaw ang bahala. Malapad na napangiti si Jordan. Thanks, C. I will also formally ask your parents' permission tomorrow. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanila sa nangyari noon. Sabi pa nito. Tumango na lang siya at mabilis na tumalikod. Kung hindi niya kasi gagawin yun, baka magtitili na siya sa harap ng lalaki at ayaw naman niyang ipahiya ang sarili. Gaya ng sinabi ni Jordan, dumating nga ito kinabukasan sa kanila at nagpakilala sa kanyang mga magulang. Subalit sa tingin niya ay mahihirapan si Jordan na paamuhin ng kanyang ama't ina. Dahil hindi rin naman nga biro ang pinagdaanan niya noon, ng pamilya nila, lalong higit si CJ. Hinayaan na lamang sila ng kanyang ama at ina. Hindi ang mga ito nakipag-usap kay Jordan. Nauunawaan naman nito ang kanyang mga magulang. Nang araw ding yun ay niyaya ni Jordan ang mag-ina sa bahay na nais nitong bilhin para sa dalawa at sa mga magulang nito. Nalaman nitong nangungupahan ng sina Caitlin kaya naisipan nitong bumili ng bahay kahit na hindi pa ito sigurado kung mabubuo ba nito ang pamilya nito. Wow! Ang laki naman po nito, Daddy! Namimilog ang mga matang wika ni CJ habang iginagala ang mga mata sa harap ng isang moderno at malaking bahay. This is huge, Jordan. Kami-kami lang naman ang titira sa bahay na gusto mong bilhin. Wika niya sa lalaki. Kunot noong nilingon siya nito. Anong ibig mo sabihin na kayo lang? Mula ngayon, ito na ang magiging bahay natin, C. Kasama niyo akong titira dito. Sabi ni Jordan. Natigilan siya. Kasama ka? Oo, ayaw mo ba? No, I mean, of course, dapat ka nga dito tumira dahil sa'yo to. Ang sakin lang, hindi pa naman kita sinasagot, hindi ba? Saka nakakahiyaring tumira kami dito. Lumapit sa kanya ang lalaki na may pilyong ngiti sa labi. Hindi pa nga ba? Hindi pa. At pagkasabi niyon ay mabilis niyang sinundan si CJ. Naambutan niya itong nakatayo lang sa loob ng malaking bahay na yun, appreciating the beauty in front of him. Well, daddy ako ni CJ. Kung nahihiya ka, isipin mo na lang na para to sa anak natin. Pero hindi naman ako papayag na titira siya dito mag-isa. Siyempre dapat kasama kayo. Tayo. Dito na ba talaga tayo titira, Mami? Tanong ni CJ na hindi pa rin makapaliwala sa laki ng bahay. Lumapit si Caitlin dito. Gusto mo ba, anak? Opo. Para makasama na rin natin si Daddy. Makakapagpalipad na po ako dito ng kite kasi malawak ang garden. Gusto mo bang laging nakakasama ang Daddy mo? Opo, kasi gusto ko rin na palagi kami maglaro. Tapos, tuturuan niya akong mag-drive, mag-fishing at kung ano-ano pa, Mami. Natutuwa ka bang narito na siya? Yes po. Masayang-masaya po ako dahil buo na tayo. Dahil may Mami at Daddy na ako kagaya ng ibang bata. Kagaya ng mga kaklase ko. Nangilid ang mga luha ni Caitlin sa narinig kaya mabilis siyang lumunok. Hindi niya alam na ganoon ang nararamdaman ng kanyang anak. CJ never mentioned that thing until at that very moment. At isa lang naman siyang magulang na ang tanging hiling ay ang maging maligaya ang kanyang anak. Alright, pero kailangan muna natin kumbinsihin sina lolo at lola na sumama sa atin dito, okay? Yun lang po ba, Mami? Kami na po ni Daddy ang bahala ron. Right, Daddy? Nilingon nito ang lalaking hindi niya namalayang naroon na pala sa kanyang likuran. Of course, son. Tayo nang bahala sa kanila. At nag-appear pa ang mag-ama. Close na close talaga agad ang mga ito kahit nakahapon lang nagkakilala. Napailing na lang si Caitlin. Kung ano man ang plano ng mga ito, sana nga'y magtagumpay dahil para din yun kay CJ. Nang sumunod na araw ay kabadong bumaba ng sasakyan niya si Jordan. Nang tawagan niya kanina si CJ, sinigurado niya ritong wala si Caitlin sa bahay. Napag-usapan nila ng kanyang anak na sa araw na yon kakausapin niya ang mga magulang ni Caitlin. Magandang umaga po, tita. Bati niya nang lumabas ang may edad na babae sa bahay ng mga ito. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Hindi ba't ikaw si Jordan? Yung nobyo dati ni Caitlin na kasama niya kahapon? Kunot noong tanong ni Mrs. Christina Sanchez, ang ina ni Caitlin. Ako nga po, tita. Bakit ka na pa rito? Wala si Caitlin, nasa trabaho pa. Kayo po talagang sadya ko, tita.
Gusto ko ho kasi kayong makausap ni Tito. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ganoon nga yata siguro kapag nanunuyo sa magulang ng babaeng minamahal niya. Bakit? Tungkol saan ba? Tungkol po sa mga plano ko sa mag-ina ko. Sagot niya. Huminga ng malalim ang ginang. Ang mabuti pa ay pumasok na muna tayo sa loob. Yaya nito na bahagyang nawala ang kapormalan ng tinig. Bahagya ring lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Salamat ho. Sumunod siya. Tamang-tama at nakaluto na ako. Sa hapag na natin pag-usapan ng sinasabi mo. Wika pa ni Christina at tuloy-tuloy sa kusina. Nang makita nitong nakatayo siya sa gitna ng sala ay nangunot ang noon nito. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Maghain ka na asikasuhin ko pang asawa ko para makasabay na sa ating mag-almusal. Oo. Mabilis na kumilos ang mga paa ni Jordan. Madali siyang naghayin at hinintay na makadulog ang lahat sa mesa. Daddy, I want hotdog, sabi ni CJ sa kanyang tabi. Sandali lang anak. Akmang kukuha na siya ng hotdog nang magsalita si Aling Christina. Malaki ka na apo, CJ. Hindi ka na dapat nagpapababy sa daddy mo. Napatigil siya sa ginagawa at tinignan si CJ. Napakamot naman ito sa ulo at ito na ang kumuha ng hotdog. Teka, ano nga ba itong ipapakiusap mo sa amin, iho? Seryosong tanong naman ni Mang Roming, ang ama ni Caitlin. Tiningnan niya ang mag-asawa bago lumunok. I want to marry your daughter, Tita. Seryosong wika niya na ikinatigil pareho ng dalawa. Nagkatinginan ang mga ito at si Mrs. Sanchez ang unang nagsalita. Ang alam ko, hindi ka pa sinasagot ni Caitlin, Jordan. Isa pa, hindi pa namin nakakalimutan ng ginawa mo sa kanya noon. Bata pa kayo pero hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil napagtanto na may bata silang kasama. Alam ko pong malaking kasalanan ko. Kung alam ko lang po na buntis noon si Caitlin, pananagutan ko po siya. Naiintindihan namin. Aminado kaming nagalit kami sa iyo noon, pero kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay narito ka na at handang bumawi. Sabi ng ama ni Caitlin. Salamat po. Kung hindi niyo po na itatanong ay mahal na mahal ko po ang anak niyo, pati na si CJ. And all I wanted right now is to give CJ a complete and happy family he dreamt of. At nangangako po ako sa inyo na hindi ko na iiwan si Caitlin at CJ. Hindi ko na sila sasaktan. And I'm sincerely apologizing for what I did in the past. Alam ko pong mahirap akong pagkatiwalaan, pero sana ay subukan din ninyo ako. Dahil wala akong ibang hangad kung hindi ang mahalin ng mag-ina ko at ipakita sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Mahabang wika ni Jordan. Nagkatinginan ng mag-asawa. Kung para sa ikaliligaya ng anak at apo ko, walang problema. Pero oras na masaktan sila, wala nang ganitong usapan na magaganap. Mabubura ka sa buhay naming lahat at ituturing na patay. Hindi ngumingiti at nakatitig sa kanya na wika ng Ginoo. Mabilis na tumango si Jordan. Oho, asahan ninyong hindi ko nasasaktan pa ang mag-ina ko. Nilinga niya si CJ. You heard that, son? Payag na sina lolo at lola mo. Ngayon naman ang mami mo na lang. I have an idea, Daddy. At nginitian siya ni CJ. What is it, son? Bumulong ang bata sa kanya na ikinangiti niya. You want me to sleep over here and cook breakfast for mommy? Paniniguro niya. Opo, Daddy. Pagod po si Mommy from work kaya for sure matutuwa siya kapag pinagluto mo siya. Magandang ideya nga yan, anak. Kaso, papayag kaya si lolo at lola mo? Sabay silang bumaling sa mag-asawa. Isang ngiti ang pinakawalan ng dalawang matanda bilang pagpayag sa plano ni CJ. Kinabukasan, nangunot ang noon ni Caitlin nang makitang may nakapark na magarang sasakyan sa harap ng bahay nila. Kakauwi niya lang mula sa trabaho. Night shift siya. Mama, may bisita po ba tayo? Ang aga naman ng bisita natin. Nahinto ang sasabihin ni Caitlin nang dumungaw sa pinto ng kusina nila si Jordan. Jay, what are you doing here? Ang aga mo yata. Kunot noong tanong niya sa lalaki. Good morning. Bati nito sa kanya na hindi pinansin ang tanong niya. Sa halip ay lumabas ito sa kusina. Napatakip si Caitlin ng bibig upang pigilan ang tawa nang makitang nakasuot ng apron at bitin na pantalon ng kanyang ama at si Jordan. Anong ginagawa mo dito?
Naglipat-lipat ang tingin niya kay Jordan, sa kanyang ina at kay CJ na nakabuntot ni Jordan mula sa kusina. Good morning, Mommy! Si Daddy pong nagluto ng almusal ko ngayon. Pagbabalita ni CJ sa kanya nang lumapit ito sa kanya at humalik. Nakabihis na ito. Anak, sige na, pumasok ka na at malilate ka na sa school. Pagtataboy niya sa anak. Pero ihahatid ko pa si CJ. Singit ni Jordan. Huwag na po, Daddy. May service naman po ako. Next time na lang po. Samahan mo na lang po muna si Mommy na mag-breakfast. Kumindat pa ito sa ama. Bye, Daddy. Pasok na po ako. Sana po pag-uwi ko, nandito ka pa po. Pagpapaalam ni CJ sa lalaki. Count on it, champ. Nakangiting assurance naman ni Jordan sa bata. Kumintal ang malawak ng ngiti sa labi ni CJ nang marinig ang sinabi ni Jordan. Saka ito humalik sa ina at ama bago tuluyang lumabas. O siya, maiwan ko muna kayong dalawa at mamamalengke muna ako ng uulamin natin sa tanghalian. Ang tatay mo nasa kwarto nagpapahinga at nirarayuma. Tingnan-tingnan nyo na lang saglit. Paalam din ng kanyang ina. Saka tinungo na nito ang pinto palabas. Nabalot ng katahimikan sa pagitan nila ni Jordan nang tuluyan na silang mapag-isa. Tama bang narinig ko kay Mama na kahapon ka pa narito? Basag niya sa katahimikang bumalot sa kanilang dalawa. Yeah, I stepped over here. What? Pumayag sila? Paano? Iiling-iling na sunod-sunod na tanong niya. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Jordan. You should have breakfast and rest first. I know you're tired. Sabi nito, sabay akbay nito sa kanya at iginiya siya patungo sa kusina. Hindi na siya nakapagprotesta nang makita ang nakahandang almusal para sa kanya. Inalalayan siya nitong maupo na animoy na sa sarili nito itong bahay habang pinagsisilbihan siya. Tahimik lang na pinagmasdan ni Caitlin ang pagsisilbing ginagawa ni Jordan sa kanya. Kinikilig na naman siya, para siyang bumalik sa high school. Habang kumakain ay nakangiting nakatunghay lang sa kanya si Jordan. Spill it, Jordan. Hindi na napigilang bulalas ni Caitlin. Dahil ang totoo ay hindi na niya magawang makapag-focus sa pagkain dahil halos matunaw na siya sa titig na ipinupukol sa kanya ni Jordan. I know you wanted to say something. Sige na, sabihin mo na Jordan, nakikinig ako. Dagdag pa niya, sabay baba ng kutsara at tinidor. Inabot nito ang kamay niya. I told you I wanted us to start over, right? Right. Let's do it now, see. Sa lumipas na mga taon na hindi ka nawala sa puso ko. Aaminin kong nagalit ako sa'yo noon. Ginusto kong gantihan ka, pero hindi ko naman nagawa. Bakit nga ba nagbagong isip mo? Nabanggit sa akin ni Jackie na gusto mo raw akong gantihan noon sa reunion kaya ka umattend. Dahil mahal pa rin kita. Ang totoo niyan, sa lumipas na mga taon na iniisip ko ang galit ko sa'yo, sa kaibuturan nun mahal na mahal pa rin kita. Pilit kong ibinaon yun at pilit na pinaimbabaw ang galit ko. But I guess there is a fine line between hate and love. I'm sorry kung hindi ko man lang nagawang sayuin ka noon para ayusin ang problema natin. Nang ibabaw sa akin ang sama ng loob nung malaman ko na pinagkaisahan niyo ako. Pero maniwala ka, hinanap kita noon. But I guess my effort wasn't good enough. Saka ang purpose ko noon ay makaganti at ipamukha sa'yo na mayaman na ako, kaya hinanap kita. Maybe God didn't allow me to find you. It's because I'm not yet ready to be a man that time. Naging immature ako sa isiping makapaghiganti sa'yo. Sorry. Nauunawaan ko, Jordan. Pero tama ka nga siguro. Hindi pa panahon para magkita tayo noon. Mahal pa rin kita, si. Masuyong samit nito. Sabik na sabik akong muling makasama ka. Let's start all over again, Caitlin. Let's forget our past and focus on our present and future together. You, me, and CJ. Dahil wala na akong planong pakawalan ka ulit ngayon. Never. I still love you too, Jordan. And never stop loving you. Part of me ay nagalit din sa'yo dahil you didn't give me a chance to explain myself that day. Na pinagsisisihan ko kung bakit hindi ko ginawa noon na pakinggan ka, Caitlin. Sana'y kasama kita sa panahong kailangan mo ko. My anger for you didn't last long, Jordan. Lalo na nung malaman kong may isang buhay kang iniwan sa sinapupunan ko. I tried to tell you about CJ, pero may nangyaring trahedya sa buhay namin at nawalan na ako ng chance na sabihin sa inyo ang lahat.
We lost contact at kinakailangan naming umuwi sa Kuyo. I feel terrible, C. I'm so sorry. Hindi kita sinisisi. Part of it is my choice as well. Hinaplos ni Caitlin ang pisngi ni Jordan. Pero sana, kung alam ko, hindi sana tayo naging ganito. Kahit na magalit pa sa akin ng mga magulang mo, hindi ko iindahin yun, kaysa sa ikaw lang ang nag-iisang humarap sa galit nila. Give me a chance to make it up to you again, Caitlin. Allow me to become part of your life again and correct everything. Jay, I don't know what to say. Oo, mahal kita pero nakakatakot sumugal ulit. Lalo pat nagkaroon na ng lamat ang nakaraan. You don't have to say anything, C. I'm willing to court you again. Let's rekindle our love. Kumintal ang mapanodyong ngiti sa labi ni Caitlin. Sinabi mo yan, Jordan, ha? You will court me again. Well, I do love that idea. At the same time, you will prove to my parents your sincerity. Kumislap ang mga mata ni Jordan sa narinig. So, pumapayag kang ligawan kita ulit? Paniniguro nito. Tumango si Caitlin. Yes! 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 Tuwang-tuwang sambit nito. Saka mabilis siya nitong nakintalan ng halik sa noo sa sobrang tuwa. Sabi mo'y maniligaw ka pa lang. Bakit may halik na agad? I'm sorry. Sobrang saya ko lang at excited. Thank you, C, for giving me another chance. Galingan mo, ha? Bakit? May tendency ba akong mabusted? Wala ba akong VIP pass? Natawa si Caitlin. Walang special treatment, kaya galingan mo na lang. Sigurado akong mas gagalingan ko pa. Kung pinakilig kita noong high school tayo, tripling kilig ang gagawin ko ngayon para mauwi agad tayo sa kasal. Kasal? Ang bilis naman. Nasa ligaw pa lang ang usapan, ha? Siyempre, naging advance lang po. But seriously, Caitlin, I will do everything para mabuo tayo. Mahal na mahal kita, mula noon hanggang ngayon. So do I, Jay. Sa pagkakataong yun ay hindi na pinigil ni Caitlin ang binata nang muli siya nitong kintalan ng halik sa labi at yakapin ng mahigpit. Lumipas ang ilang buwan na pinatunayan ni Jordan ang lahat ng ipinangako nito kay Caitlin. Katulad ng sinabi nito ay araw-araw siya nitong niligawan. Araw-araw nitong pinatunayan sa kanya na mahal pa rin siya nito. Tinulungan din siya ni Jordan na dalhin sa espesyalista at bigyan ng special medical therapy ang kanyang ama upang mapabilis ang pag-recover nito. Hindi na ikinagulat ni Caitlin nang hingin ni Jordan ang kamay niya sa harap ng mga magulang niya sa araw din ng muling pagtugon niya sa panliligaw nito matapos ang 3 buwan. Ganoon na lamang ang tuwa ni CJ nang malamang muli silang nagkabalikan. Natupad na ang matagal nitong pinapangarap na magkaroon ng buong pamilya. Samantala, masaya sila nang i-anunsyo ni Jackie at Carlos na ikakasal ng dalawa. Sila ang best man at maid of honor ng mga ito. Si CJ ang ring bearer ng mga to. Matapos ang 1 taon ay nagpakasal na rin sina Jordan at Caitlin. Hinintay muna nilang makarecover ng maayos ang ama ni Caitlin para maihatid siya nito sa altar. Katulad ng matagal na nitong pangarap na gawin para sa nag-iisang anak. Hindi sila pumayag na hindi sasama sa paglipat sa bahay nila ang mga magulang ni Caitlin. Sa muling pagbubukas ng panibagong kabanata sa pag-iibigan nila Jordan at Caitlin, ay pareho nilang natutuhan na love really finds a way to heal even the deepest wounds. Pinahinto na ni Jordan ang misis sa pagtatrabaho sa call center. Nagtulong na lamang sila sa negosyo at pagtataguyod kay CJ. At lalo pang pinagtibay ang kanilang pagmamahalan nang biyayaan sila ng panibagong supling na dagdag sa kanilang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.